Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, hindi pa rin matapos-tapos ang issue ni F. Eliza Marcos na nauugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Maraming mga speculations. Well, di ba? Yung police report na sinabi ni Claire Castro na ano daw, yung sabi niya fake news daw doon, edited, tampered ang police report. Talagang pinaninigigan ni Claire Castro, ni Attorney Claire Castro na talagang pinasisiwalat na sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo na ganito ang nangyari pero hindi pala totoo. At ang Net25 ay naglabas din ng kanilang police report. Nako mga kabibig, para yatang may binulgar si Cathy Binag sa programa ng mga banateros. Kasi si Cathy Binag ay parang member na ito ng mga banateros. Kung may mga banateros, si Cathy Binag banatera. Heto kabibig ha, ang isang video kung saan may ibinulgar si Cathy Binag na di umano from her reliable source na alam ni Senator Amy Marcos na na-detain si F. Eliza Marcos sa Amerika. Uy! Grabe talaga ito si Cathy Binag, no? Ang daming mga reliable sources na posibleng magbigay ng di umano'y mga katotohanang impormasyon. Kaya nga, ang banateros kasama si Cathy Binag ay talagang they're calling out Amy Marcos to speak up para matapos na ang isyong ito, para matuldukan na. Diba? Ramdam naman natin na ayaw ni FL ni Amy Marcos or ayaw ni Amy Marcos kay FL or both ways. Pero ito kabibigha, ito yung video na talagang napanganga ang maraming netizens sa binulgar ni Cathy Binag. Grabe si Cathy Binag. Walang tinatagong lihim. Go, Cathy Binag. Pero babalik ako kay Senator Amy Marcos. Okay? Kasi meron akong napaka-legit na ang tawag dito na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Oh, legit na source na alam ni Senator Amy na na-detain, totoong na-detain si Lam. Sinong Lam? Liza Araneta Marcos. Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. Hindi chismis. Naalala nyo, may video yan eh. Yeah. Di ba may video yan na kausap niya si Vice President? Na sinasabi niya? Oh. Di ba sinabi totoo? Di ba? Ayan. Ayan, secret namin to. Meron sinabi, may video yan. Hanapin nyo yung video na yon na kung saan may sinasabi si Senator Amy kay VP Sara Duterte na na-detain. So Senator Amy, wag naman puro daldal. Pero babalik ako kay Senator Amy Marcos. Okay? Kasi meron akong napaka-legit na ang tawag dito na nagsabi sa akin, isang tao na nagsabi sa akin na talagang alam ni Senator Amy na na-detain si Lam. Hindi chismis yan. Hindi siya chismis. So, hindi, naalala nyo, may video yan eh. Yeah. Di ba may video yan na kausap niya si Vice President? Na sinasabi niya? Oh. Di ba sinabi totoo? Hala kabibing. Well, Cathy Binag has a lot of connections at kung totoo man ito, sana sabihin ni Senator Amy Marcos para matapos na ang mga haka-haka. Diba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Madam Ganda, ito po. Ito, correct, Liza Tanas detained. Sabi ni Noli Castro, ibig sabihin, fake news daw lahat ng interview nila ni Aling Clara na nakakatawa ito si Noli Castro pero makaanak pala sila ni Aling Clara. Uy. Pero diba sabi ni Senator Amy Marcos na posibleng gagawa ng Senate hearing? Oo, Senate hearing, Liza Marcos. Diba? Liza Marcos. Diba sabi yun ni Senator Amy Marcos na parang, Senator Amy Marcos is asking the Malacanang
the Malacanang na kung pwede magbigay sila ng comprehensive report. Yung presko ni Claire Castro, sabi ni Claire Castro, itong presko na ito, itong mga sinasabi ko, ito na yung hinahanap yung ang tawag dito, comprehensive report. Pero anong video yung sinasabi ni ano? Naku po mga kabibig. Ano kaya yun no? Naku, kalerke naman yan no. Naku, ano sa palagay yung kabibig? Ha? Ano sa palagay nyo? Yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Ito itong understanding Amy Marcos, di ba? Sus, nako. Kung totoo kaya ito no, na posibleng do you think magkaroon talaga ng Senate hearing mga kabibig? Ha? Do you think mga kabibig na magkaroon ng ng Senate hearing? Ako, kung gusto talaga nilang imbestigahan itong kay Paulo Tantoco na si Liza Marcos ay nauugnay, mas maganda, 'di ba mga kabibig? Para namang mapag-usapan ito, malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari, 'di ba? Until now, wala pa rin napabalita ni Senator Amy Marcos na meron nang ibinigay na comprehensive report ang tawag dito, ang Malacanang hinggil sa nangyari kay Liza Marcos. Wala talaga until now. 'Di ba? So, ano ang iyong reaction nito? Ano ang iyong reaction mga kabibig? Maghintay na lang tayo, no? Pero grabe yung kay, pasabog ni Cathy Bina. Oo, sino pang mag-akala na yun ang pasabog ni Cathy Bina? Pero ito kabibig, meron tayong reaction ni Dean Chase hinggil sa nangyayari ngayon kasi si Dean Chase kasi parang biniblame ng maraming tao na parang gumagawa na istorya ito si Dean Chase kung saan kanyang i-share ang kanyang ewan ko kung ito ba yung tungkol sa police report. Makinig tayo kay Dean Chase mga kabibig ha. Maraming mga pasabog ngayon, grabe. Ito na, Dean Chase, pasok. Disclaimer lang ha, this video is coming from Dean Chase kanyang Facebook fan page. Hello everyone, it's exactly 9:05 here in the city of San Francisco. I'm just going to address something real quick before I take a long break or a hiatus from posting, because I've been having this headaches this past few days and it's been extremely growing, and the doctors don't know what's happening and they're ruling it as stress, which is in fact true. I've been really stressed this past few days because of what's been happening there in the Philippines. So kailangan ko talaga mag-take ng break. So before I take my break from posting anything, because I really do need to chill a little bit, I just need to address this issue because I've received a lot of messages, like countless messages and a lot of comments saying that if kompleto ang mga documents mo, bakit ayaw mo i-post? It's public document, it's public interest, why won't you just show it to the public? Because we literally cannot. Like literally, Maharlika and I cannot post the document online because it will be traced back to us. As you know, the case is still an open case and there's still an ongoing investigation. So any information that will be leaked or sensitive information that will be leaked will be traced back to us. And as you know, we are still here. We literally live here in the state of California, and anything that will ruin the investigation, we are within arm's length of the federal and state law. So pwede itong naming ikakulong if we're going to divulge any information, like physical information on our pages. So the only thing that we can do for now is literally just read them off of a page to you guys. That's the only thing that we can do. That alone actually is already a danger to both of us, not only to the cases that can be filed against us there in the Philippines, but also here in the United States. So that's the thing that we cannot do. Another issue that I want to address is the major news outlets over there, GMA, ABS-CBN. It makes me really sad that during the kasagsagan ng pagsabog nitong issue na to, they're not even talking about it. Now that the issue is actually legit, so to speak, kasi lumabas na ang coroner's report, they're trying to discredit literally everything just to protect Lisa Tanas, which is really sad because they're supposed to be for, unbiased news that should be provided to the public. Pero what I'm hearing from them is that they're very biased.
I do give credit to Net25 though, despite of what I've said yesterday. Believe you me, I am not trying to discredit Net25 because they have made major contributions to the costs. I really do admire the fact that they are trying their best, you know, to let everyone know what's happening here in the state of California, especially the city of Los Angeles. It's just that sometimes we do overlook the fact that there are some information that we really need to investigate, especially going through the nitty-gritty information of stuff, because to some people, especially me, because I am really well trained on identifying false documents or any document that had been tampered, because that's literally my job. I do that on a daily basis. Like I get tons and tons of documents that I need to authenticate and verify like each day. So please don't feel bad. I am not mad at Net25, and I still do support them, and I really do admire their efforts in the cause that we are trying to fight. Go, 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 Net25. And yeah, that's it. Please do not believe anything that you see, because Maharlika and I both know na after the first week of April, nilimit na talaga nila ang access to documents na to. Because as what I've said, Asian-looking men went to BHPD and had a talk with their supervisor, and that case had been superseded already. They are no longer handling the case, okay? So, you can try. Pwede kayo pumunta dito, pwede kayo tumawag, you can request for documents, but I'm pretty sure that they won't be giving you the full detail. They will probably tell you that we won't be able to provide you any information about the case anymore, blah, 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 yada, yada, because that's what everyone else had been getting. Okay? So, again, please do be vigilant on the information that you are seeing online, because there are a lot of tampered documents and falsified documents out there. And now you know how to identify which one is real and not. Okay. Okay? Now, God save the Philippines. We can do this. So yun, kabibig, ang mensahe ni Dean Chase sa ating lahat. Now, we have to be very careful with tampering or tampered documents na lumalabas kayo. Sabi nga ni Maharlika, tanim, ebidensya para para matawag dito, sabi ni iba, para magkagulo-gulo ang mga DDS. Ito na. Pero, ito may interview pala si Senator Amy Marcos doon sa The Hague. Pakinggan natin, baka ma-mention niya dito yung kay Amy, ang F. Eliza Marcos. So, ito kabibig, makinig tayo kay Senator Amy Marcos. Courtesy of Alvin and Tourism. So, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at porsigihin natin para managot ang talagang nagputos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po?
I don't know yet. Okay. Imbita ko siya sa Saturday. Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi. Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. Thank you. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. So yun kabibig ang statement ni Senator Amy Marcos. So ano ang inyong reaction sa mga nagbabagang balita na inihain natin sa ating vlog? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe no? In a span of a week, ang daming nangyari, ang daming mga... Ay, grabe. So yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.